Pahinga at paglilibang ang pakay ni Ricky kasama ang buong pamilya at mga kaibigan nang magbakasyon noon sa Karamuan. Mahaba ang naging biyahe papunta sa nasabing isla. Inabot sila ng 18 oras sa kalsada. Bunga nito, ang bunsong anak ni Ricky na si Joshua ay nagyaya ng matulog pagkatapos kumain. Yung bang nagalo na yung pagod niya, yung busog niya, tapos antok na antok siya. Sabi kong gano'n, sige, mag-toothbrush ka muna, mag-ilamos ka, Opo, hindi, pumunta na yung bata. Napakabilis ng sumunod ng mga sandali. Pagkapasok ko sa kwarto, nakita ko si Joshua nakabulagta. Inisip ko man na nadulas yung bata. Nung pagkahawak ko sa kanya sa left hand niya, nag-ground din ako. Nagulat din ako. Then binitawan ko siya. Sabi niya si Diyos, bigla niyang nasabi sa huli, na kuryente. Ayun na, tumayo na ako. Sabi ko, yung takbo ko na yung isa lang binabanggit ko. Diyos ko, yung anak ko, Diyos ko, yung anak ko. Umiiyak talaga ako, umahagulgul ako sa iyak. Ang minutong itinakbo ay tila oras ang katumbas sa tila nauupos na si Joshua. Dahilan upang tuluyan ng malagutan ng hininga ang bata. Hindi maipaliwanag ni Ricky ang tumambad sa kanya. Nangingitim na ang bata. At nang siya ay pinulsuhan, ay mas umigting ang paghihinagpis nilang mag-anak. Ibalik mo sa akin si Joshua. Maawa ka sa akin. Talagang nagsisigaw ako. Akala nila nag-hysterical ako, pero hysterical yun sa Panginoon. Dahil siyempre, kahit sinong magulang, kahit sinong anak, makita mo yung anak mo na ganong sitwasyon. Walang doktor, walang ospital, walang klinik, nasa isla kayo. Maliit ang chance para maidala mo sa ospital, palalapatan ng first aid. Mahirap yun. Masakit sa akin yun. Sa kagustuhang maipaghinagpis ang nangyari sa anak sa kahuli-hulihang pagkakataon, kinarga ni Ricky si Joshua at inilayo. Kung ano yung needs ng bata at that time, sasabihin mo talaga sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ngayon din, buhayin mo siya, revive mo yung anak ko. Sa pangalan ni Jesus, nakikiusap ako sa iyo. Ipinanganak ng may karamdaman si Joshua. 41 taong gulang na noon ang may bahay ni Ricky nang siya ay isinilang. Nagkaroon ako ng 3 miscarriages. At yan, naging habitual miscarriages yan sa akin. Kaya isang factor yan na maliit ang chance para ako'y magbuntis. Subalit, pananampalataya ang naging sandata ng mag-asawa noon para di matuluyang maging blue baby ang bata. At nangyari ito. Yun yung mga pinagdaanan ng anak ko eh. Yung sabi nga, pwedeng lumabas ito na gulay yung anak po ninyo, handa niyo yung ano nyo. Hindi, sabi ko, hindi, papayag. Bigay ng Diyos yan. Ang Diyos, pag nagbigay, hindi nagbibigay ng bulok ang Panginoon. Siyam na taon ang lumipas at kasing tindi ng pananampalataya noon ni Ricky ang pinanghawakan niya sa pagpanaw ng anak. May sumunod sa likod ko, si Brother Eric. Dito ko lang naisip na-realize na parang ano pala ang feeling ng nire-revive. Nung pagkatapos paghiga ni Pastor, hinawakan ko yung dibdib niya, iba yung kalabog ng puso niya. Yung talagang mararamdaman nyo yung talagang kare-revive lang. Diyos, kilala mo ko. Sino ko? Salamat. Ikinagulat ng lahat ang nasaksihang pagbalik ng buhay sa katawan ni Joshua. Yung time na yun, patay na talaga yung anak ko. Pero napakabuti talaga ng Diyos. Sa bilis ng paggaling ni Joshua ay hindi na kinailangan ang pagdala sa bata sa ospital. Bagkus, ang naunang plano ng pagsasaya ay naiba. In-invite ko sila na mag-pray kami. Na sabi ko, willing kayo na tanggapin nyo ang Lord. Sunod kayo sa prayer na to. Nung nag-pray kami, sumunod lahat ng mga bisita namin sa prayer. Tumanggap sila sa Panginoon. Yung talagang sabihin mo, shocking yung nangyari, pero yung ending maganda pa rin. Yun ang kagandahan talaga, masasabi ko na pag nasa Panginoon ka,
Ano mang masalimuot ang pagdaanan mo, ang ending pa rin yan, napakaganda pa rin. Pagkalipas ng 2 buwan, punong-puno ng sigla ang batang si Joshua. Sa pagsisimula ng pasukan ay tanga ni Joshua ang pagliligtas at kabutihan ng Panginoon sa pagbibigay sa kanya ng pangalawang buhay. Joshua, anong gusto mo paglaki? Maging pastor po, katulad po ni Papa. It is impossible to please God without faith. Kaya pag may faith ka, sabi nga, nothing is impossible with God.